Sa gitna ng kagubatan na nagliliwanag sa gabi, kung saan ang mga puno ay nagkukwentuhan sa daloy ng hangin at ang mga bituin ay naglalaro sa mga dahon, naroon ang kaharian ng Lumina. Dito nanirahan ang Prinsesa Lyra, na may mga buhok na kasing itim ng mga pakpak ng uwak at mga mata na kasing asul ng langit sa hating gabi. Hindi siya gaya ng ibang mga prinsesa. Hindi niya hilig ang mga damit na sutla at mga bola sa palasyo. Ang kanyang puso ay nababalot ng pagnanais na gamutin ang mga nasasaktan. Ang kanyang isipan ay laging naghahanap ng lunas sa mga karamdaman ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit ang kanyang ama, si Haring Orion, ay isang hari na naniniwala sa tradisyon. Ang mga prinsesa ay dapat na mga reyna, hindi mga manggagamot. Kaya't itinago ni Lyra ang kanyang pangarap, nagkukunwari na naglalaro ng mga manika at nag-aaral ng mga tula. Sa lihim, nag-aaral siya tungkol sa mga halamang gamot. Isang malakas na bagyo ang tumama sa Lumina. Ang kidlat ay naggangalit sa kalangitan, at ang hangin ay nagwawasak ng lahat sa daan. Nang sumikat ang araw, ang lahat ay nagulantang. Nawawala ang Prinsesa Lyra. Naghanap ang hari sa buong kaharian. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang anak sa gilid ng isang kagubatan, nakasandal sa isang puno ng oak, nakatitig sa isang maliit na nilalang na may pakpak na nakapatong sa kanyang kamay. Anak, saan ka nagpunta? Tanong ng hari, puno ng pag-aalala. Ama, nakita ko ang isang diwata na nasugatan sa bagyo, sagot ni Lyra. Gusto ko siyang tulungan, kaya't nag-ikot ako para maghanap ng mga gamot. Nakita ng hari ang kanyang anak na nag-aalaga sa diwata, na nagpapahid ng mga gamot sa kanyang mga sugat. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamalaki. Anak, sabi niya, hindi ko alam kung paano ako nagkamali. Ikaw ay isang tunay na manggagamot. Mula noon, pinayagan ni Haring Orion si Lyra na gamutin ang mga nasasaktan sa kaharian. Ang kanyang kagalingan ay kumalat sa buong lupain. Ang mga nilalang ng kagubatan, ang mga diwata, ang mga hayop at ang mga tao ay naglalakbay patungo sa Lumina upang humingi ng kanyang tulong. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga tao na nagdadala ng isang bata na may kakaibang sakit. Ang bata ay hindi makapagsalita at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang malakas na liwanag. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan, sabi ni Lyra sa kanyang sarili. Sa gabi, habang nagbabasa ng isang sinaunang aklat ng mga halaman, nakita niya ang isang sipi tungkol sa isang bulaklak na tumutubo sa ilalim ng talon na binabantayan ng isang dragon na may pakpak na ginto. Sabi sa aklat, ang bulaklak na ito ay may kapangyarihan na magpagaling ng anumang sakit. Nagpasya si Lyra na hanapin ang bulaklak. Naglakbay siya sa ilalim ng buwan, patungo sa malalayong bundok, hanggang sa narating niya ang talon. Doon, nakita niya ang dragon na nagbabantay sa talon, na ang mga mata ay kumikinang ng apoy. Natakot si Lyra, pero ang kanyang puso ay nag-alab sa pag-asa para sa bata. Naglakad siya palapit sa dragon, at sinabi, Mahal na dragon, nagmamakaawa ako sa iyo na payagan akong kunin ang bulaklak. Kailangan ko ito para mailigtas ang bata. Nagulat ang dragon. Hindi pa niya nakikita na may isang tao na naglakas loob na makipag-usap sa kanya. Tiningnan ng dragon si Lyra, at nakita ang mabait na mukha, ang kanyang matatalim na mata na puno ng pag-asa, at ang kanyang mga kamay na nanginginig sa takot, ngunit determinadong makuha ang bulaklak. Bakit mo gustong iligtas ang bata? Tanong ng dragon, ang kanyang boses ay nag-aalab na parang bulkan. Dahil lahat tayo ay nararapat na mabuhay ng masaya at malusog, sagot ni Lyra, ang kanyang boses ay matatag, bagamat nanginginig. Hindi dapat magdusa ang sinuman. Naantig ang dragon sa mga sinabi ni Lyra. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-asa at kabaitan sa isang tao. Pinayagan niyang kunin ni Lyra ang bulaklak. Nang makuha na ni Lyra ang bulaklak, nagpasalamat siya sa dragon at nagmamadaling bumalik sa Lumina. Nang makarating siya sa palasyo, agad niyang ginawa ang gamot para sa bata. At hindi nagtagal, gumaling na ang bata at nakasasalita na muli. Mula noon, naging mas kilala si Lyra sa buong kaharian. Hindi na lamang siya isang prinsesa, hindi na lamang siya isang manggagamot. Siya ay naging isang alamat, isang simbolo ng kabaitan, tapang at pag-asa. Ang kwento ni Lyra ay naging isang alamat sa Lumina, isang paalala na ang pagiging mapagbigay at ang paghahanap ng karunungan ay maaaring magdala ng pagbabago, pagpapagaling at kapayapaan sa mundo. At hanggang ngayon, ang mga tao ng Lumina ay patuloy na nagkukwentuhan ng kanyang kwento, na nagbibigay ng pag-asa sa kanilang mga puso at pag-iingat sa kanilang mga isip. Sana nag-iwan ng aral sa inyo ang kwentong ito, at sana nagbigay ito ng inspirasyon sa inyo na hanapin ang inyong sariling mga magic sa buhay. Mag-subscribe para sa mas maraming kwentong magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa inyo. Hanggang sa